Naaalala nyo pa ba yung feeling ng paggamit sa cellphone na may keypad? Lalo kung adik ka sa pagte-text noon or yung tinatawag nilang kitikitext. Yung bang tipo na nagkabura-bura na yung mga letra doon sa keypad. Pero effective pa rin na nakakapag-text. Kahit nga hindi nakatingin, ay accurate pa rin na nailalagay yung mga messages. Isa po ako doon sa mga naging bihasa sa pagte-text ng gamit niyang keypad. Kasi kahit nagdadrive ako noon, nakakapag-text ako nang hindi tumitingin sa cellphone. Kaya lang kasi guys, yung mga ganyan cellphone, yan yung matatawag nating mga nilumanan ng panahon or low-tech. Kasi mula nung mauso, yung touchscreen ay namangha tayo ng sobra. Dahil napaka-high-tech, napaka-convenient, maraming features. Ang pintas ko lang dyan guys, kung hindi ka titingin sa screen ay hindi mo talaga ito magagamit ng maayos. At yung dating nagagawa ko na nagte-text nang hindi tumitingin sa cellphone, ngayon ay imposible ko na po yang magawa. Nabanggit ko sa inyo yan guys kasi same thing ang nangyari sa mga modern cars ngayon. Kasi yung mga sasakyan noon, lalo na yung mga inabutan ko, ay halos wala naman talagang mga electronics. Lahat ay analog. Lahat ay may physical na pindutan at pihitan. Kaya pag bihasa ka na sa pagdadrive ay hindi mo na kailangan na alisin yung mata mo sa kalsada kasi lahat ng kokontrolin mo ay pwede mo kapain. Kung mag-a-adjust ka ng aircon, bintana, radyo, wiper at iba pa, hindi mo na kailangan tumingin sa isang screen at mag-navigate dun sa mga menu at sub-menu. Kaya nga lang guys, ang technology kasi natin ay pa-advance ng pa-advance. Kaya hindi na napigilan yung pagdami ng electronics sa sasakyan. Nakalaunan, may mga sasakyan na halos lahat ng controls ay nahandun na sa touchscreen. Kaya nga lang guys, alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, ang isang tao na gumagamit ng touchscreen habang nagdadrive ay higit na mas mabagal ang reaction time kaysa doon sa mga taong nakainom, lasing, or high sa drugs. At ayon din po sa survey, 90% ng mga new car owners ay sa una lang natuwa dito sa high-tech na touchscreen and then later on, na-realize nila na istorbo at nakakainis pala itong gamitin. At dahil po dyan, ang mga automakers around the world ay babalik na daw sa pag-i-install ng mga physical na pindutan at mga pihitan. Hindi dahil sa ipapauso nila ito, kundi i-correct nila yung na-realize nila ngayon na hindi pala tama na ilagay doon yung mga controls sa very high-tech na touchscreen. Kapag nanonood po tayo ng mga car reviews, mapapansin natin na nagpapabonggaan at nagpapalakihan ng mga infotainment itong mga bagong modelong sasakyan. At karamihan naman po ay bilib na bilib dyan, lalo na yung mga first time pa lang na magkakaroon ng sasakyan. Kasi nga po, mas mukhang high-tech, mas mukhang mamahalin. Pero sa totoo po pala ay cheaper to build yung mga ganyang style. Malaki ang natitipid na mga car manufacturers kapag yung mga pindutan, mga pihitan ay inilipat nila lahat ang control doon sa touchscreen. Tapos mas madali rin itong i-install. Ang mga software nito ay pwede mong i-update kahit na hindi ka mag-upgrade ng hardware. Tapos ang sasabihin sa inyo ng mga car companies, ima-market nila yan na very minimalist yung design, very modern, lalong-lalo na dun sa mga EV. Kaya tuloy may mga sasakyan na ultimo yung aircon, wiper, music, seat adjustment. In fact, doon nga po sa Tesla Cybertruck, ultimo yung glove box compartment ay walang latch. Para mabuksan mo yan, pupunta ka rin doon sa touchscreen. Samantalang yung mga basic controls na yan ay mas madali sanang ma-access or magagamit kung merong physical na pindutan. Diyan na nga po unti-unting nabwisit itong mga new car owners. Biruin mo nga naman, mag-a-adjust ka lang ng temperature. Pag na-navigate ka pa dun sa menu, makikinig ka lang ng music, ang dami-dami mo pang pipindutin dun sa touchscreen na hindi mo naman magagawa nang hindi mo aalisin yung mata mo dun sa kalsada. Nagiging sobrang distraction po tuloy ito dun sa driver at nagiging daan para maging mas delikado ang pagmamaneho. Alam nyo guys, noong 2020 ay nagkaroon po ng survey sa UK at doon po ay napatunayan na more than 50% ang ibinabagal ng reaction time ng isang driver kapag gumagamit siya ng touchscreen. Naaalala ko po noon, nung mauso ang texting while driving. Dahil sa dami ng mga naaksidente, dumami tuloy yung mga nagka-campaign na nagpapaalala ng dangers of texting while driving. Tapos ngayon parang mas lumala pa kasi at least noon kapag ka nagte-text ka habang nagdadrive,
yung cellphone hawak mo lang sa kamay mo, tapos kabisado mo yung keypad. Ngayon, pagka kokontrolin mo yung touchscreen, aabutin mo pa dun sa gitna ng dash. Kaya hindi pwedeng hindi mo titingnan. So dahil po dyan, ang Euro NCAP ay naglabas ng panibagong guidelines regarding kung papaano nila i-rate ang safety ng isang sasakyan. Sinabihan po nila yung mga car manufacturers na kailangan nilang ibalik yung mga physical na control kahit at least dun sa mga basic functions man lang. Tulad nga po ng wiper, hazard light, turn signal at iba pa. At sinabi pa po nila na starting January 2026, ang mga sasakyan sobrang nagre-rely ng controls dun sa mga touchscreens ay imposible nang magkaroon ng top ratings. Hindi naman daw nila binaban yung paggamit ng touchscreen, kaya lang nire-regulate lang nila para hindi lahat ng controls ay dun ilagay sa touchscreen. And then guys, dahil po dyan sa bagong guidelines para sa safety ratings, naglabas po ng statement ang mga major car manufacturers tulad ng Volkswagen, Mercedes-Benz, Porsche at Hyundai na yung mga susunod nilang i-design na mga sasakyan ay mayroon na ulit mga physical buttons at hindi na magre-rely heavily sa touchscreens. Pero guys, huwag kayong mag-alala, hindi naman mawawala yung touchscreen kasi hindi naman yan binaban. Very convenient din kasi yan dahil nagagamit sa navigation at saka sa mga cameras. Ilalagay lang nila sa tama kung ano ba yung mga controls na pwedeng i-integrate dyan sa touchscreen. Well, salamat naman. Sa totoo lang po, isa ako dun sa 90% na hindi natutuwa dun sa mga sobrang high-tech na touchscreens. Kasi guys, yung mga tulad ko na 3 dekada nang nagdadrive, kami po yung mga tipo ng driver na natuto dun sa mga tinatawag na very basic na sasakyan. Analog lahat, ni wala ngang camera. Kapag umaatras kami, nagmamaniobra or sumisingit sa mga masisikip na eskinita, tantsahan lang at ginagamit lang yung mga side mirrors or yung rear view mirror. Kinailangan din namin kabisaduhin yung mga streets, barangay, or towns na pinupuntahan namin kasi wala naman pong electronic navigation noon. At kung unfamiliar sa amin yung pupuntahan, nahandyan yung gumagamit kami ng mapa or nagtatanong-tanong. Pero hindi ko naman po sinasabi na mas maganda yung ginagawa namin noon or mas magagaling kami. Actually, natutuwa nga po ako at marami ng mga high-tech features yung sasakyan na nakakatulong din para mas maging safe at mas maging madali yung pagdadrive. Ang hindi ko lang ba masyadong bet ay yung sobrang high-tech na, yung ibang features na nagiging sagabal na para tayo maging mas effective, mas efficient at mas safe na driver. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Kayo, ano ba ang masasabi nyo tungkol dyan sa mga very high-tech touchscreens na yan? Pabor ba kayo dyan or mas gusto nyo rin yung mga physical na pindutan? Ilagay nyo po yung comment nyo sa baba para mas humaba itong kwentuhan natin. Huwag nyo lang pong kakalimutan mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!